Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Playoffs. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ipatatawag ng House Committee on Dangerous Drugs si Michael Yang, dating ang economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa nasabat na halos 4 na bilyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Mexico, Pampanga noong 2023. Matapos ang ginawang mga pagdinig ng komite, lumutang ang isang nagngangalang Lincoln Ong, isang formally official na associate ni Yang at isang incorporated ng isang kumpanya at may kaugnayan sa iba pang mga company sa bansa. Kabilang narito ang Empire 999, isang warehouse kung saan natuklas ang imbakan ng mga ipinagbabawal na gamot. Pasada Balita. Samantala, hindi naman nangangamba ang dating PNP chief na si dating Police General Oscar Albayalde kaugnay sa mga naging operasyon noong nakaraang administrasyon. Kasunod naman ito ng isinagawang investigasyon ng International Criminal Court sa mga dating opisyal at tauhan ng PNP dahil sa anti-drug campaign ng nakalipas na administrasyon. At ayon kay Albayalde, wala silang nilabag na batas. Legal anya ang lahat ng kanilang operasyon at agad din nila itong sinusuri kung may naganap nga bang irregularidad. Pasada Balita. Kumpiyansa naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na walang personal agenda ang investigasyong pinangungunahan ni Senator Ronald De La Rosa kaugnay sa tinatawag na PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Giit ng mambabatas, hinahabol lamang ni Senator De La Rosa ang katotohanan, lalo na at nagsilbi rin ito bilang hepe ng pambansang pulisya. Sinabi rin ni Senator Pimentel na bago pagtuunan ng pansin ang laman ng dokumento, dapat munang tukuyin kung ano o sino ang ugat at ang naglabas nito.
Kilala ko si Senator Bato. I'm sure worried siya kung totoo may leak. Inabol lang niya yung katotohanan na pag-usapan yung laman na pinorso din niya yung laman ng leak. Pero kaya sabi ko maghigpit na siya. Pwede naman siya bumalik na sa focus ng investigation niya. Hindi naman gagawin ni Senator Bato yan na may agenda siya. Kasi kung agenda nga siya, pwede gagawin ito. Di lalong magagalit sa yung admin. Wala personal agenda rito. Ang habol lang niya rito being former PNP chief. Kaugnay naman sa umuugong na destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, sinabi ni Senator Pimentel na hindi ito dapat paniwalaan dahil kung totoo ito, may aksyon na sanang ginagawa ang pamahalaan. Kung may mga destabilization plots, alam na dapat ng mga intel community yan at si National Security Advisor na mag-announce niyan kung totoo may ganyan. So, tawag na natin i-jumble-jumble lahat kasi una sa lahat po at walang basis yung unang sinabi, chismis, and then pangalawa, based on haka-haka. So, the-jumble-jumble na po. Masyado na tayo malilito niyan. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, paggamit kay PIDEA Agent Morales bilang testigo ng PIDEA leaks, ko-questionin ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Hindi na dapat gamiting testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Ito niyag ni Senator Jinggoy Estrada makarang igiit na congenital liar o likas na sinungaling si Morales kahit hindi ito karapat-dapat na maging testigo sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Senator Estrada, kanyang kukwestiyonin sa isasagawang panibagong pagdinig ngayong araw kung bakit pinapayagan pang tumestigo si Morales gayong pag-aaksaya lang ito ng oras. Bukod anya sa wala itong kredibilidad, isang dekada na itong permanenteng ban sa pagsaserbisyo sa gobyerno dahil sa dishonesty at grave misconduct makaraang magtanim ng ebidensya sa isang drug bust operation. Sa naging desisyon ng Civil Service Commission ng 2014, pinagbawalan na din si Morales na kumuha na anumang civil service examination. Na-forfeit din ang retirement benefits nito dahil ayon sa Civil Service Commission, sinira nito ang reputasyon ng gobyerno nang iligal nitong arestuhin at taniman ng ebidensya ang inosenteng tao. Sa naging desisyon ng CSC, nakasaad na sa affidavit ni Morales, sinabi nito na nakapagsagawa sila ng matagumpay na entrapment operation noong May 3, 2010 na nagresulta sa pag-aresto at pagsasampa ng kaso sa dalawang suspeka. Pero sa bandang huli ay bumaligtad si Morales, binawi ang kanyang testimonya at sinabing illegal ang ginawang entrapment at gawa-gawa lang ang mga ebidensya sa mga suspeka. Kaya si Morales ay kinasuhan ng PIDEA ng dishonesty, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service na nagresulta sa pagkakasibak nito sa PIDEA. Una rito, maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tinawag si Morales na professional liar at ikinumpara ito sa jukebox na kakantahin kahit na ano basta't mahulugan ng pera. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tuluyan ng dinismiss sa serbisyo ng pamahalaan ang dating agent ng PIDEA na si Jonathan Morales. Ito yung matapos madiskubring nagsinungaling at maharap sa grave misconduct noong Marso 23 sa pagtatanim ng ebidensya sa isang huwad na drug bust operation. Matatandang si Morales ay isa sa mga testigo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at iginiit na authentic ang mga pre-operation reports na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga. Pinagtibay ng Civil Service Commission ang desisyon ng PIDEA na nagpapatalsik kay Morales, isa sa mga saksi sa tinawag na PIDEA Leaks Inquiry ng Senado. Pasada Balita. Samantala, nangungumbinsi ang isang upper-class man sa mga pulis na tumestigo sa International Criminal Court sa war on drugs.
Ito naman ang ibinulgar ni Senator Ronald De La Rosa sa panayam ng DWIZ sa nasabing opisyal na hindi na niya pinangalanan. Ayon kay Senator De La Rosa, kanyang ipinaglaban ang upperclassman para hindi matanggal sa posisyon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabatid na nakasama ng senador ng 6 na taon sa pamahalaan ng nabanggit na opisyal at nagsimula itong manungkulan noong administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. It's not a question of kahusayan. Question yan of values natin bilang Pilipino. Values natin. Then, hindi ko na kailangan sabihin ng utang na loob. Hindi man ko nangyayang utang na loob, kundi yung mga after na kinabang ka, tapos ka na kinabang, mapapagamit ka sa kalaban ng pinagpakinabangan mo. Ganun lang. Ganun lang. Pwede ka mag-abstain kung butuhan yan. Kung butuhan yan sa Senado, di ba? Medyo gusto mong bumoto, ay assured kang bumoto, pero tingin mo, nahiya ako kay Kwan kasi yung sponsor ng bill na ito ay very close sa akin, kaibigan ko, at malaking tulong to sa akin. Pag-abstain na lang siguro ako. Buo naman ang tiwala ni Senator De La Rosa na hindi papasukin o papapasukin ni Pangulong Marcos Jr. ang ICC sa Pilipinas. Gayunman, hindi siya naniniwala sa mga taong nakapaligid sa Pangulo tulad ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Naniwala ko 100%. Wala akong duda sa ating Pangulo. Sinabi niyan pa ulit-ulit. Marcos yan nagsasalita. Maliit pa ako. Marcos, loyalist na kami. Yung lula ko, parents ko. Ako, idol ko yung President Ferdinand Marcos Jr. Kaya ako pumasok ng PNA dahil mahal na mahal niya yung military. Kaya gusto ko magsundalo. Naniwala ako na pag sinabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga tao nga na palibot niya na sige sundot sa kanya siguro. Yan po ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Dadaan muna sa Senado sakaling magdesisyon ang pamahalaan na ibalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ito'y ayon mismo kay Senator Sani Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance, na magmimistulang bagong pasok ang Pilipinas sa ICC kung muli itong babalik. Una na sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na kabilang sa mga opsyon na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na ibalik ang bansa sa ICC. Matatanda ang kumala sa ICC ang Pilipinas noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ipatupad ang War on Drugs. Pasada Balita. Pinabulaanan naman ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang mga aligas niya sa investigasyon ng Senate panel tungkol sa PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa illegal na droga. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senator De La Rosa na ang nasabing investigasyon ay in aid of legislation at walang intensyon na manira ng ibang tao. Paliwanag ng senador, pinakikinggan ng komite ang lahat ng panig na sangkot sa nasabing issue upang matukoy kung may katotohanan ang kumalat na dokumento at kung sino ang nasa likod nito. From the very start, kilaro ko man na itong aking ginagawang investigation is in aid of legislation, hindi ito in aid of persecution. At wala po tayo intention na magpagamit o gamitin yung committee para sa ano-anong mga agenda na meron silang iniisip. Ang ating hinahanap dito is establish kung totoo yung kumakalat na leakage at sino ang nagkalat at panagutin dapat ang nagkalat at yung anong mga pulisya dapat natin gawin para maiwasan na itong pagkalat ng mga unauthorized disclosure o classified documents. Iginit pa ng senador na dapat bigyan ng tsansang magpaliwanag ang PDEA agent na nagsiwalat ng nasabing dokumento dahil sa kabila ng mga questionabling pahayag nito, karapatan ng sinuman ang mapakinggan. Naniniwala si Senator De La Rosa na bagamat may mga kaduda-dudang pahayag ang PDEA agent, may mga bahagi naman sa testimonya nito na talagang kapani-paniwala.
Dalawa lang posibilidad yan. Either hindi na niya maalala yung kanyang informant, which is sa duda-duda, or ayaw niyang ilagdag yung pangalan ng kanyang informant dahil meron niyang code of conduct na between informant at handler, agent handler, na kahit ano mangyari, huwag mong ilaglag yung pangalan ko, yung identity ko dahil buhay ko nakataya dito. May mga ganon na mga usapan. Kaya sinasabi ko na nga sa kanya, your credibility is at stake here. Ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang tampok na balita, paghahanda ng pamahalaan sa pagtama ng La Nina, puspusa na. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagsasagawa na ng dredging ang gobyerno sa harap ng inaasang pagtating o pagtama ng La Nina phenomenon kasunod ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at ASEC Joey Villarama, mababaw na ang mga ilog at kailangan na nilang mahukay upang lumalim. Anya, kabilang sa mga lugar o hakbang na ginagawa ng gobyerno bilang paghahanda sa pagsapit ng La Nina ay ang pagtitiyak na makakatanggap ng sapat na tubig mula sa matinding pag-ulan ang mga ilog sa bansa. Sinabi rin niya na ito ay responsibilidad ng DPWH habang pinapakita na rin na ang mga lokal na pamahalaan ang mga lugar na madalas binabaha sa kanilang mga nasasakupan. Nabatid na kasama rin sa mga pinatutukoy ng ahensya ang mga lugar na madalas tamaan ng landslides o yung pagguho ng mga lupa upang maiwasan ang anumang pinsala sa buhay kapag nagsimula na raw na bumuhos ang ulan dulot ng La Nina. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Hipilang May Totong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Muli namang nanindigan ng Department of Agriculture na makapagpapatatag ng presyo ng bigas ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority na bumili at magbenta ng bigas. Binigyan din ni Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na talagang kinakailangan na ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law upang hindi mauwi sa pagpapataw ng price cap sa bigas na inilarawan ito bilang marahas. Maganda lamang anyang price cap sa simula, ngunit pag tumagal, mayroon naman itong negatibong epekto sa ekonomiya. Sinabi pa ni ASEC de Mesa na bagamat hindi kasing baba sa dating 27 pesos ang ibebentang bigas ng NFA, tiniyak nitong mas mahababa ang magiging presyo nito sa karaniwang nabibiling bigas sa mga pamilihan. Pasada Balita. Sisimula na ang debate sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pag-amyenda sa RTL na naglalayong pababain ang presyo ng bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na magdodoble kayod ng Kamara upang maipasa sa ikalawang pagbasa ang panukala. Ang debate ay inaasahang magsisimula na pagkatapos ng sponsorship speech ni House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon Representative Mark Enverga sa panukala. Ayon sa leader ng Kamara, nais nito na maisabatas ang panukala sa Hulyo at inaasahan na mapapababa ang presyo ng bigas sa 30 piso kada kilo mula sa kasalukuyang mahigit 40 piso ang kada kilo. Pasada Balita. Samantala, nilinaw ng DA na hindi kasama sa probisyon ng pag-amyenda ng RTL ang pagbabalik ng NFA stores sa mga palengke. Ayon kay Agriculture ASEC at spokesman Arnel de Mesa, isinusulong lamang sa RTL ang pagtukoy sa sakop ng otoridad ng NFA, pagsunod sa sanitary at phytosanitary permit ng mga lokal at imported na bigas at rice stabilization volume augmentation. Tiniyak din ni ASEC de Mesa na manghihimasok lamang ang NFA kapag sobrang taas na ng presyo ng bigas sa mga pamilihan na tutugunan nito sa tulong ng Kadiwa Stores at iba pang kooperatiba ng ahensya. Sinabi pa ni ASEC de Mesa na magmumula ang buffer stock ng NFA ang ilalabas na bigas at kung kukulangin, saka lamang mag-aangkat. Pasada Balita. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na kailangan pang pag-aralan ang pagbabalik ng otoridad sa NFA na bumili at magbenta ng bigas. Ito ayon sa senador ay dahil ito mismo
ang probisyon na nakapaloob sa RTL kung saan pagbili lamang ng buffer stock ang saklaw ng NFA. Well, pag-isipan natin mabuti yan kasi para tayong umaatras eh. Yan kasi mismo yung manggal eh. Binago nung batas ng rice tarification law eh. Iniwan natin yung NFA na ano lang siya, storage. Yung mga emergency supplies natin, buffer supplies natin, yun lang ang pwede niyang bilhin. Ngayon, kung magti-trading siya, tapos ang sabi nila, ang purpose para daw bumaba ang presyo ng bigas, hindi ba parang, pero isa-subsidize lang yan eh. Iginit din ng senador na hindi rin makatutulong ang probisyon dahil kung bibili ang NFA ng mahal na bigas at ibebenta ito ng mura, pamahalaan lamang din ang sasalo sa pagkalugi. Ang gusto kasi natin ay efficiency sana. Efficiency na mismo yung pag-produce mismo ng bigas on a per kilo basis, mas mura kumpara sa ngayon. Ang plano niyan i-allow lang ang NFA bumili at magbenta para makabenta siya ng mas mura. Binibili niya yun ng mas mahal, ibebenta niya ng mas mura. Yung lugi, i-absorb ngayon ng gobyerno. So, naitago lang natin yung tunay na presyo ng bigas. So, yan ang pag-isipan natin. Yan ba ang gusto nilang mangyari? Yan po ang tinig ng Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ibinungkahi naman ni Senator Amy Marcos ang government-to-government importation sa gitna ng rice emergency na kinakaharap ng bansa. Ito ang ginit ng senador kasunod na rin ang isinusulong ng pag-amyenda sa RTL kung saan isa sa inihain ang pagbibigay ng kapangyarihan sa NFA na bumili at magbenta ng bigas. Ayon kay Senator Marcos, sa mga nakalipas na taon, puro kontrobersya lamang ang naiugnay sa NFA tulad ng over-importation, overpricing at smuggling, kaya't hindi na dapat ito pumagitna pa sa usapin ng pag-aangkat. Isinusulong din ng Presidential Caesar ang pagbuo ng Presidential Commission para matiyak ang rice sufficiency at nais na palawigin ng 6 na taon o hanggang 2031 ang 10 billion peso rice fund para sa tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka, salig na rin sa RTL. Pasada Balita. Sa ating iba pang headlines, bumuo ng isang super body si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatupad ng mga direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan. Batay sa Administrative Order 22 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, noong 8 ng Mayo magsisilbing chairman ng Special Committee on Human Rights Coordination ang Executive Secretary at co-chairman naman ang kalihim ng Department of Justice. Habang magiging miyembro naman ang mga kalihim ng DFA, DILG at DILG. Layunin ng direktiba na mapalakas ang mekanismo para sa pagtataguyod at pangangalaga sa karapatang pantao dito sa bansa. Pasada Balita. Suportado naman ni House Committee on Bases Conversion Chairman at Zambales 1st District Representative J. Kong-hun ang direktiba ni Pangulong Marcos na paigtingin ang laban kontra smuggling ng tabako at vape products para sa proteksyon ng kalusugan ng publiko at pagtalima sa batas. Kasabay nito nanawagan si Congressman Kong-hun sa lahat ng ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Finance at DTI na tulungan ng Pangulo dahil malaking banta ang smuggling sa ekonomiya ng bansa. Iginit pa ng House Assistant Majority Leader na ang pagpupuslit ng tabako at vape ay hindi lamang banta sa kalusugan pero may epekto rin sa mga lehitimong negosyo at kita ng pamahalaan. Git din ni Congressman Kong-hun ang Pangulo iginit din ni Congressman Kong-hun ang pangako ni Speaker Romualdez sa Pangulo na pupuksain lahat ng uri ng pagpupuslit lalo na sa mga produktong agrikultural na prioridad ngayon ng Kamara. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras
27 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada. Pasada. Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap via video call, Viber video call, si dating PNP Chief Oscar Oca Albayalde. Sir Oca, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, Sir? John, magandang umaga din sa inyo at sa ating po mga kababayan. Opo, una-una sa lahat, pasensya na po dahil binulabog namin ang inyong pagiging private Oca. Dahil, Okay. opo, muling nakaladkad ang pangalan ninyo dahil Friday, kung inyo pong matatandaan, mga kabalitaktakan, lumitaw po sa headline ng isa sa mga pangunahing broadsheet, yung posibilidad, Sir Oca, na maging ikaw, si dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald de la Rosa at maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto ng International Criminal Court. Unang-una sa lahat, ano po ang naging reaksyon nyo nang mabasa nyo ito? Well, unang-una, dahil po tayo ay naging Chief PNP rin at naging RD ng NCRPO nung tayo ay nung panahon po ng ating dating Pangulong PRRD at saka nung Senator Bato ay siya pa ang Chief PNP. At alam naman po natin na siyempre yun po ay parte ng pagsisilbi natin sa bayan. Kung talagang ganyan po na meron ka talagang pananagutan ay talagang kasama po siguro yan, no? Kung bilang ikaw ay naging isang commander. Apo. Ito po ay sinasabi na bahagi ng tinatawag na quote-unquote command responsibility. Tama po ba, Sir Oca? Yes, of course. Kasi pag ikaw po isang commander talaga, ikaw ay merong responsibilidad. At alam ko naman po, hindi lang po yan dahil nakalagay din dun sa pahayagan na talagang lahat po ng naging commander noon. Dahil isa lang po ako sa naging regional directors noon, remember? Apo. Ikinagulat nyo po ba o expected na makakaladkad na naman ang pangalan nyo sa ganitong klase ng issue, Sir Oca? Parang hindi na rin, John, kasi alam nyo, nung way back 2021, nung una pong lumabas yan, nakaladkad na rin yung pangalan ko. No? Yung, alam ko, nung unang lumabas po yan, nandyan na po yan. Ngunit tayo po'y tiwala sa ating Pangulo, John, no? Dahil patuloy naman pong sinasabi at ng DOJ na hindi po pahihintulutan yung dayuhan na maghimasok dito sa ating justice system. Opo, linawin ko lamang po nadamay ang pangalan nyo nung panahon kayo po ay hepe pa ng NCRPO, hindi nung PNP chief na kayo. Tama po? Well, siguro po dahil yung inimbisigan is yung hanggang 2019, so damay po yung hanggang ako yung nag-chief PNP. Hanggang chief PNP. Alright. Nabanggit nyo na rin lang po ang stand ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi hahayaang manghimasok ang ICC sa bansa. Kayo po, personally, ano po ba ang basa ninyo at ano po ba ang stand ninyo sa issue ng ICC, Sir Oca? Well, unang-una, alam po natin, pumapasok lang yung ICC, John, in times of war, no? At alam naman po natin, wala naman pong gera dito sa ating bansa. In fact, kung nagpapansin po natin sa ibang bansa, sa isang linggo, 2 linggo, kung ilan ang napapatay at binobomba, even the hospitals. Bakit po yun hindi napapansin, although siguro hindi sila member ng ICC. Well, anyway, sa atin po kasi, we are a civilized country. When we are a nation of laws, John, no? Merong batas dito na umiiral at meron po tayong justice system, well-functioning justice system. Maging malaking sampal po sa sovereignty natin yan, sa taong bayan at of course sa ating hustisya yan kung pabayaan natin maghimasok yung foreign entity dito sa atin. So kung kayo po ang masusunod, mas maigi na kagaya rin po ng stand ni Senator De La Rosa na hayaan muna ang hustisya o ang ikangay justice system sa Pilipinas ang siyang manguna kung meron mang isasagawa at ipapatupad na kaukulang ikangay hakbang kaugnay nito sa war on drugs ng dating administrasyon. Tama po ba? Yes, John. Alam mo, kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron nang kinandak po ng probe yung ating DOJ. At kung di ako magkamali, nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang
mga irregularities doon sa mga police operations. At John, yung pong panahon namin, kung makita mo, no, hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso. Ang dami po nating na-filean na police noon ng murder cases, yung nakita nating may irregularity dun sa kanilang mga operations. In fact, kung natatandaan nyo po, John, yung nung panahon ko na ako'y RD ng NCRPO, that was the time na nirelieve ko yung buong Caloocan City Police Office, kung you remember. No? Nang dahil po dun sa operation doon na naging biktima yung isang minor de edad. At ako rin po yung isa sa mga buhay na saksi nung kayo po yung NCRPO at QC Director naman si Gilor Eliasar na nagkaroon ng malaking bypass operation sa Samorin, Quezon City na sa mga panayam naman natin, nakikita rin naman natin na may mga operasyon na talagang nagkakaroon lang ng madugo. Pero as much as possible, nung panahon nyo talagang kung kayang-kaya namang magsagawa ng operation na walang pagdanak ng dugo, nagagawa naman, Sir Oka, di po ba? Yes, tama po yan. Kung pagbasihan po natin yung sinasabi nilang Oplan double barrel, Opo. kung meron kayong makuwang kopya niyan, I'm sure meron na po ang DOJ, even the ICC, I'm sure meron na rin po yung kopya na, that's a public document, John. Makita naman po natin doon yung mga specific instructions doon sa Oplan na yon. Meron pong nakalagay doon that human rights is a paramount consideration and all operations will be bounded by the limits of the law. Yung po nakalagay by the limits of the law sa atin po yan, not international. No? Meron pa yung sinusunod na batas dito sa Pilipinas po. Kaya hindi po natin maintindihan kung ano ang tinitignan nila, where in fact yung mga lahat po naging police operations na yan ay mga documented. Apo. Isa pa pong nakita ko rito sa binasa ko kanina with your indulgence, Sir Oka, binabanggit ni Justice Asek at spokesman Miko Clavano na kabilang po sa option na isinumite kay Pangulong Marcos ay yung posibilidad na ibalik ang bansa sa pagiging miyembro ng ICC. Can you comment on this, Sir Oka? Well, nasa kanila po yan. Hindi po natin hawak yung decision, no? Sana nga po mag-decide ang ating pangulo base doon sa, of course, kung ano po ang kailangan dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and of course yung ating national interest. At kayo po ba'y naniniwala na at nakikita nyo na yung paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi pahintulutan ng ICC sa bansa mananatili hanggang sa dulo, Sir Oka? Sana nga po, John, no? Dahil alam naman po natin na hindi lang naman po si dating Pangulong Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? Hindi lang po ako at hindi lang si Senator Bato din. Sabi ko nga, kung pag tingnan nyo po yung listahan na lahat po ng naging regional directors nun, no? Pati mga units na nag-ooperate laban sa illegal na droga ay madadamay po dyan. Ano po ang susunod na hakbang ni Citizen Oka kaugnay nitong mga pangyayaring ito, Sir? Alam mo, John, private citizen lang tayo. Wala naman po tayong kapangyarihan kundi yung lang sa Panginoong Diyos, no? Na sana yan ay magiging maayos na po. At yan ay hindi po tayo maging biktima. Alam naman natin kung minsan makikita naman natin sa pahayagan na talagang meron pong bangayan ngayon na nangyayari. Sana hindi po tayo madamay dyan. Opo. With your indulgence din, baka naman kung okay lang sa inyong sagutin, Citizen Sir Oka, malapit ang 2025. May kaway ba ang politika? Meron po tayong binabalak, John, at tayo sumusuyo. Hindi pa rin po natin masabing outright, pero I can assure you, John, tayo po sumusuyo dito sa lungsod ng Angeles City, Pampanga. Sir Oka, with your indulgence, alam nyo naman ang personal cellphone number ko. Pakitext nyo kung ano yung final decision nyo. kung ano yung mga susunod na hakbang nyo sa larangan ng politika. Ikaw ang unang-unang makakalam. Yun lang. Alright. Any message, Sir Oka? Go ahead. Maraming salamat, John, for having me this morning at sa ating po mga kababayan. Rest assured, tayo po ay sumusuporta sa ating Pangulong BBM, and of course tayo po ay panahong Rodrigo Duterte ay Pangulong Rodrigo Duterte ay tayo po ay nagtrabaho, no?
at pinagsilbihan ng ating bayan. At ako po ay nasa serbisyo mula ako'y pagkabata ng almost 38 years in the service. No? At ako po ay naninindigan na lahat po ng nangyari at ginawa natin na operations noong panahon ni PRRD during the drug war ay lahat po yan ay covered ng documents and above board po lahat yan. At yan po yan ay lahat ay inimbisigan all after the police operations by our IAS, no less than our IAS. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin at sana wag po tayong maniwala doon sa mga chismis o sa mga marites, no? Mga fake news. Mga fake news. Fake. Alright. With that, Sir Oka, maraming salamat sa pagkakataon. Hindi po ito ang huli, ha? Ako po'y umaasa na kung sakasakali, wag naman muling magkaroon ng pagkakataon ng mga isyong pwede nating sagutin, muli namin kayong aabalahin, Sir Oka. Yes, John, maraming salamat at magandang umaga. Alright. God bless, sir. Thank you. Ingat po. Good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si dating PNP Chief at ngayon Citizen Oscar Oka Albayalde. Pasada Balita. Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, posibleng maantala ang supply ng asukal sa bansa. Ito naman ang babala ng grupong United Sugar Producers Federation matapos matuyo ang mga taniman na resulta ng El Nino. Dahil dito, ayon kay UNIFED President Manuel Lamata, suportado nila kung sakaling magdesisyon ng pamahalaan na mag-angkat ng asukal. Dagdag pa ni Ginoong Lamata na makakapag-umpisa ng magtanim ang mga sugar farmer kapag umulan sa mga susunod na linggo. Hiniling din ng UNIFED sa Department of Agriculture na tutukan ang pamimigay ng mga kagamitan sa irigasyon panlaban sa epekto ng El Nino. Pasada Balita. Eto, medyo good news to, ha. Aarangkada na po bukas ang panibagong malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa UniOil, 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos 10 centavos. Uy, good news! Ang maaaring matapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina sana at linggo-linggo. Habang 50 sentimos hanggang 70 sentimos ang posibleng kaltas sa kada litro ng diesel. Para naman sa iba pang kumpanya ng langis, aabot sa 70 hanggang 90 centavos ang maaaring tapyas presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Paliwanag ng Department of Energy, dahil ito sa patuloy na pagtaas ng inventaryo ng langis ng Amerika at pagtanggap ng ceasefire proposal ng mga opisyal ng Palestinian Militant Group na Hamas para sa Gaza. Pasada Balita. Kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga ina sa kanilang mga pamilya sa lipunan sa selebrasyon ng Mother's Day. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na kahanga-hanga ang papel na ginagampanan ng mga ina dahil sa walang sawang pagmamahal at sakripisyo na ibinibigay o nagbibigay liwanag sa buhay ng isang pamilya. Binati rin ng Pangulo ang kanyang kabiyak na si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang social media page at pinasalamatan ito dahil pinuno ng pagmamahal ang kanilang tahanan at handang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Sa kaugnay na balita, kinilala rin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng mga nanay, hindi lamang sa paghubog ng kanilang pamilya kundi maging sa komunidad. Nagpaabot din ang pagbate si Speaker Romualdez sa lahat ng nanay, kabilang ang kanyang may bahay na si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez. Ayon sa leader ng Kamara, ang mga ina ang pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino at ang kanilang pagmamahal at lakas ang atin po namang gabay. Ang mga nanay, lola at ina, anya, ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa lipunan. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay tawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya
may kawang gawa. Pasada Balita. Alright! 13.5 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Command Conference ng Air Force at oath-taking ng mga bagong AFP official, pangungunuhan mismo ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatagtang magtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa punong himpilan ng Philippine Air Force ngayong umaga sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Ito upang pangasiwaan ng gagawing command conference kung saan kasama ng Pangulo ang mga matataas na opisyal ng hukbong himpang-himpapawid. Alas 9 ng umaga ang tinakdang oras ng command conference kung saan inaasang magbibigay ng mga direktiba ang Pangulo sa pamunuan ng PAF. Sa hapon naman, babalik si PBBM sa palasyo para naman sa oath-taking ceremony ng mga general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Alas 3 ng hapon ang nakatakdang event ng Pangulo na gaganapin sa Heroes Hall sa palasyo ng Malacanang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, makatutulong ang paghihigpit ng mga alituntunin sa visa ng mga turistang Chinese para maprotektahan ang national security ng Pilipinas. Ito naman ang binigyang diin ng Bureau of Immigration dahil sangkot ang ilang mga Chinese national sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, bagamat mahalaga ang turismo sa ekonomiya ng bansa, kinakailangan magpatupad ang pamahalaan ng mahigpit na alituntunin para maprotektahan ang interes ng publiko. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tuwing dumarating ang playoffs, tatlong bagay ang nangyayari sa Boston Celtics. Mahabang kanilang mga serye, nahihirapan silang manalo sa kanilang bahay at maganda ang pinapakita nila sa lugar ng kalaban. Tinitignan nila kung mapapalitan nila ang dalawa pero sa Game 3, pinakita ng Celtics na mananalo sila sa bahay ng kalaban nang tinalo lang ang Cleveland Cavaliers. Kumana ang kanilang dalawang All-Stars na si Jason Tatum at Jaylen Brown at panalo sila 106-93 para lumamang sa serye 2-1. Ang sabi ni Tatum, "We were just trying to get a win, understanding that we didn't play as well as we wanted to in Game 2. And it was a great test and opportunity for us to come out and respond and play better and play harder and all those little things." Kumana ang dalawa ng 61 points, 33 para kay Tatum at 28 para kay Brown. At ang Celtics tumira ng 51% sa laro at 13 for 34 galing sa 3. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang foreign direct investment ng bansa noong Pebrero. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $1.4 billion ang FDI net inflow ng bansa noong ikalawang buwan ng taon. Mas mataas ito ng 29.3% kumpara sa naitalang $1.1 billion sa kaparehong panahon noong 2023. Paliwanag ng BSP, ito'y dahil sa paglago ng net investment sa equity capital ng mga hindi nakatira sa Pilipinas sa $764 million kaysa sa $74 million na naitala noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Mahigit 100 katao ang dinukot ng mga armadong kalalakihan sa mga pagsalakay sa Northwest Nigeria. Batay sa ulat, naging endemic na ang kidnapping sa nasabing bansa upang humingi ng ransom money sa pamilya ng mga biktima. Kasalukuyan ang gumagawa ng paraan ng pamahalaan ng Nigeria upang iligtas ang mga biktima. Pasada Balita. Samantala sa ating good news, pero bago ang ating good news, congratulations muna kay Tatay Rani
Tatay Rani at saka sa kanyang mga kasamahan dahil nasungkit ng programang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani ang Most Development-Oriented AM Radio Public Service Program sa 18th Gandingan Awards ng University of the Philippines. Ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani ay napapakinggan sa DWIZ 882 at napapanood sa Aliw Channel 23 tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi mula Lunes hanggang Friday. Pasada Balita. Sa ating good news, suntok sa buwan ang makapag-aral. Ito na lamang ang nasabi ng traffic enforcer sa Antipolo City noon na ngayon isa ng degree holder sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Sa kanyang Facebook post ni Antipolo City Mayor Jun Inares, binati niya ang scholar at kawani ng lungsod na si Francis Caballero. Naging buhay na ni Caballero ang pagpasok sa umaga at kayod naman sa hapon sa katirikan ng araw sa kalsada upang gampanan ang responsibilidad bilang traffic enforcer. Nagbunga ang sipag at pagsusumikap niya upang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman isang malaking congratulations sa iyo, soon to be PNP member Francis Caballero. Pasada Balita. At sumainyo ang isa naman pong edisyon, Monday edition ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Happy birthday muna sa switcher ng Aliw na si Kent Arvin Sale. Ito ba yung laging puyat? Si Kent? Happy birthday, Kent! Kaya pala wala ngayon, ha? Isa kang alamat, Kent. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Susunod na po ang palatuntunang Karambola. Oras sa Udyat, alas 8 na ng AM. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama.